muna tinanggap ng Kamara ang ibinalik sa kanila ng Senado na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaprubahan naman ng mga mambabatas ang resolusyong nagpapatunay na naaayon sa saligang batas ang impeachment sa bise noong Pebrero. Magbabalita si Marian Enriquez. Ipinagdasal at binasbasan sa isang misa sa Kamara ang mga kopya ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa homily, pinasaringan ni Father Flavie Villanueva ang mga senador na bumoto para ibalik ang mga Articles of Impeachment. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Nanindigan naman si House Prosecutor Jervy Luistro na naaayon sa saligang batas ang impeachment complaint at hindi lumabag sa one-year prohibition rule. Giit pa ni House Prosecutor Joel Chua, labag sa konstitusyon ang ginawa ng Senado. Parang lumalabas po dito sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente na dapat sila ay aakto na impartial o neutral. Pero ngayon po parang hinaharang po nila ang demokrasya po dito sa ating bansa. Welcome naman sa House Prosecutors ang paghahain ng summons ng Senado sa kampo ni VP Sara. Ang ibig sabihin lang daw nito, kinuha na ng Senado ang jurisdiction sa kasong ito. It only shows na tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore. Bago mag-adjourn ng sesyon, formal na inaprubahan ng Kamara ang resolusyong nagsacertify o nagpapatunay na naaayon sa saligang batas ang pagpapa-impeach kay VP Sara noong February 5. Inaprubahan din ang mosyon na i-defer o hindi muna tatanggapin ang ibinalik na Articles of Impeachment ng Senado hanggat hindi nila nasasagot ang ihahaing clarificatory queries ng prosekusyon. Sa huling araw naman ng sesyon sa Senado, nagbigay ng kanilang valedictory speech ang mga senador na graduate sa 19th Congress, sina Cynthia Villar, Grace Poe, Nancy Binay, Bong Revilla at Coco Pimentel. Si Pimentel dinaan pa sa biro ang parinig sa mga kasamahan kaugnay ng impeachment case. Marami akong lessons learned. For example, saan ako nagkamali. Paano nyo kami nautakan? Oh. Yes, paano nautakan ng majority ay minority? Tapos, actually may pagkakamali kami na present kaming dalawa. Kung absent yung isa, meron sana kaming parliamentary maneuver na nagawa. Pero hindi ko na muna i-detalye, ikwento lahat ito. Kasi ang bala ko isulat ito sa isang libro para naman merong pang bumili ng libro ko. Okay? So I owe this journey to many. Hindi na nagbigay ng talumpati si Senator Francis Tolentino. Kinilala rin sa huling araw ng sesyon ang pamumuno ni Senate President Chizzy Escudero na tumatayong presiding officer sa impeachment court. Kasabay nito, naghain ang kanilang petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara para ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. Giit ng petitioner na si Attorney Israelito Torion, hindi pwedeng ituloy sa 20th Congress ang reklamo. Labag daw ito sa Senate rule dahil otomatikong tapos na raw ang mga nakabinbing kaso sa 19th Congress oras na matapos ang termino nito sa June 30. Can you impose your proceedings to the next Congress? Can you impose upon the next Congress your proceedings? Of course not. You give a fresh authority. You give fresh discretion to the new senators. Common good behavior prevents you from doing that. Nauna ng pinabulaanan ni Senate President Chizzy Escudero ang isyong ito. Maaari raw tumawid ang impeachment trial sa 20th Congress dahil isang continuing body, ang Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.